So, 2028, malayo pa, pero ramdam na ng mga tao na pwedeng Sara Isko tandem sa 2028. Inanunsyo ni VP Sara na posible na magkaroon ng Sara Isko tandem sa 2028. Sabi niya, pumili lang kayo. Dumating si VP Sara sa campaign rally ni Isko Moreno kasama ang ilang Pilipilaban at si Senator Amy Marcos. Hala, ang chika kabibig. Itinakwil na pala ni BBM si Senador Amy Marcos. Yun pala ang totoong istorya. So ito kabibig ha, nagsimula ng nangampanya si VP Sara sa PDP Laban. Watch this video. Ang dami mong malalaman mga kabibig. Okay, I'll be sharing in the video mga kabibig. Wait for a while. Give me a moment. Ito na. Trending na trending talaga ito ngayon. Okay? Let's watch this video. Nangampanya po ako sa inyong lahat. Ngayon ko lang po yung yung aking opisina. Palitan natin ng seal ng Office of the President. Seal ng President. Grabe, VP Sara. Kunakit mo naman ang ulo ng mga galit sa'yo. Tinanggal ko lang. Iba kasi yung opisina, iba din yung pangangampanya. Pero kung sa Pangulo lang, pumili ka lang kayo. Si Isko Moreno o si Sara Duterte, wala kami problema. Ano? Ang problema? Yan na. Yan na. Bakit po ba lagi pabalik-balik o paulit-ulit ang problema ng ating bayan? Dahil po, paulit-ulit natin sa pagpili ng ating mga leader. Sino yung binoboto natin? Ngayong darating na halalan, marami ang nagtatanong, ano bang pwede namin gawin? Wala naman kaming pera, wala kaming makinarya. Nakikisuyo nga yan. Tao lang kami. Naka-block. Ibaba na konti. Sa gilid ng daan, sa ang subdivision. Pero gusto namin na merong makitang pagbabago sa nangyayari at para sa ating bayan. Una po, ang ugali natin sa pagpili ng ating mga kandidato ay kung sino yung naaalala natin. Sino yung magaling kumanta, Tama. sino yung magaling sumayaw, sino yung magaling magpatawa. Yan ang lagi nating naaalala kapag tayo ay boboto na. Hindi na natin tinatanong, ano ba ang pangako niya noon na siya ay tumatakbo? Tinupad ba niya ang pangako niya? Diba? Dapat tinatanong natin ang sarili natin, ano bang nagawa ng tao na ito? Nangako siya, sorry ma'am, Amy Marcos dyan. alam niyo, paano ko ba sabihin ito? Ganito. Tulad na lang na magkaibang tao kami ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi si Inday Sara Duterte. Si Bongbong Marcos ay hindi si Amy Marcos. Agree. Ito, hindi na ako nagpaalam sa'yo. Sabihin ko na. Tanggalin na lang natin ito. Okay na sa'yo? Wala siyang nakuha. Yan na lang. Yan!
pumayat na. Tumayat na daw siya. Salamat, Martin Romales. Pumayat si Inday Sara. Salamat, Martin Romualdez. Pumayat si Inday Sara. Ano kayo, ma'am? Makikita Ah, ito, hindi na ako nagpaalam kay Senator Amy ha, kasi hindi ko naman alam na nandito siya. Noong October 2023, pumunta ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko kausapin ang Pangulo. Kasi nakikita ko sa mga plano nila at nabasa ko sa mga plano nila, meron silang ipapile na impeachment na kaso. Oh. So sinamahan niya ako. Ito yung araw bago umalis si dating Pangulong, ay dati na, no, sorry, si Pangulong Bongbong Marcos. Wala ko. Kasi naglayo. Kaya, araw. Kayo lahat, kailan ang session. Kaso na kayo bukas. Teka. So, ito yung araw na paalis siya, papuntang Amerika. Pumunta kami, sinamahan ako ni Senator Amy. Siya yung kumuha ng oras ng schedule para makausap ko si BBM. Noong nandun na kami, binanggit ko sa kanya ang impeachment. Pero hindi yung impeachment ang gusto kong marinig ninyo na kwento ngayong gabi na ito. Doon sa pag-uusap namin tatlo, kaming tatlo lang yan eh, pasensya na silang dalawa. Parites yung nandoon sa harap, silang dalawa. Nag-uusap kaming tatlo, nabanggit ni BBM ang pag-amenda ng konstitusyon. Oh. At sinabi niya na, madami siya sinabi, pero ang gist Grabe. na sinabi niya ay, we will just amend. Kasi English man sila pag mag-istorya, no? So ako dito, kuya ko, inihan in English eh. We will just amend the economic provisions of the Constitution. Ano yung People's At Initiative? nakita ko talaga na sumagot si Senator Ivy. Sabi niya, that is a dangerous thing. Sabi niya, if you open the Constitution to Pinalaban na ni Amy you do not Bongo. just open it 2023 pala. to economic provisions. You open it for all amendments of the Constitution. At nagsagutan na silang dalawa sa harap ko dahil sa ating Constitution. Kaya yan ang pruweba ko at proof ko sa inyo na magkaiba na tao. Ibang tao, Kaya si BBM, pala, ibang inendorse tao, ni VP Sara si Amy Marcos. Okay lang, ma'am. Pwede ka na umalis. Pwede ka naman. Wala, sandali. Iboto niyo ba si Amy Marcos? Ay, hindi. Iboto niyo ba si Amy Marcos? Comment below. Wait na dito. Kalimutan ko na yun. Ito na yan. Ulit. Tatlong paalala. Hindi natin tinitingnan kung ano ba yung mga pangako niya noon. Tumakbo siya noon. May pangako siya. Binigay ba niya? Diba? 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos ngayon, okay na daw. After 3 years, 3 taon ng campaign promise o pangako sa eleksyon, ibibigay ngayon. Pero, ibibigay lang sa Visayas. Paragang hindi kayo nagugutom dito sa syudad ng Maynila. At parang hindi nagkukulang ang pera ninyo pambili ng pagkain.